Huwag mo sabihin sa akin, may gusto ka sa kanya. Kaya hindi mo siya mapagaling-galing. Napakamaksarili ninyo! Kahit anak niyo puputulin ng kasiyahan para lang sa kayamanan. Pasensyahan na lang tayo. Pero bago mo ako mapatay, ikaw muna ang uunahin ko! Magandang araw po, Miss Pinky. Nandito po ako upang magbahagi rin ng kwento. Isang istorya na may iba't ibang emosyon, galit, saya, at pagmamahal. Opo, medyo may pagka-cliché na. Pero isa po yan sa pinagdaanan ko bago ko makamit ang totoong pagmamahal. Buong akala ko ang tanging pagpapanggap lang ang gagawin namin. Pero hindi pala. Dahil may kaharapin din po pala kaming malaking pagsubok. Isang pagsubok na magiging dahilan para maging maayos ang lahat at magkaroon ng kapatawaran. Ako nga pala si Basilio at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya Basilio! Oh, Rosa! Ano problema? Ba't ka tumatakbo? Magpapagamot po kasi sa inyo si Aling Linda. Nasa pagamutan na po siya. Ah, ganun ba? O sige, sabihin mo sa kanya na hintayin niya ako ha. Inayos ko lang tong mga binibilad kong halamang gamot eh. Sige po kuya, ako na pong bahala. Kuya, may magandang babae po dyan sa labas. Oh, magandang babae? Sino naman? Aba, malay ko po. Sus, ikaw anak ha. Baka may nobya ka na. Oh, wala po ha. Wala po yun sa utak ko. Nagbibiro lang naman ako anak. Ikaw naman, napakaseryoso mo. O siya, puntahan mo na at baka mamaya magpapagamot pala. Oo po, Nay. Tao po? Saglit lang, palabas na. Ano pong kailangan? Napatigil ako sa pagsasalita nang makita ko kung sinong tinutukoy ni Rosa. Biglang nag-init ang ulo ko habang nakatingin sa dalagang nasa harap ng bahay namin. Ngumiti pa ito ng matamis sa akin na mas lalo ko namang ikinagalit. Marami kasing atraso ang ama niya sa pamilya namin. At simula nang mamatay si tatay, puro galit at puot na lang ang nararamdaman ko sa kanila. Sinisisi ko sa kanila kung bakit namatay si tatay. Naging mabuting tao at tinulungan pa sila ni tatay, pero masama pa rin ang ibinalik nila sa kanya. Oh, ang ginagawa mo dito? Gusto sana kitang kausapin. Kung ayos lang sana. Nagsayang ka lang ng oras mo. Wala akong balak kausapin ka, no? Uy, teka lang. Hindi naman ako magtatagal eh. Gusto lang talaga kitang makausap. Anak, sino yan? Ikaw pala, Senyorita Cecilia. Anong meron at napadalaw ka rito sa amin? Magandang araw po, Aling Iska. Gusto ko po sanang makausap ang anak ninyo. Kung ayos lang po. Hindi nga. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Anak, ang boses mo. Bisita ang kausap mo. Inay! Baka nakakalimutan po ninyong ginawa ng pamilya niya kay tatay. Dahil sa kanila kaya namatay si tatay. Basilio! Oo, sige na. Sige po. Dito tayo sa pagamutan. Salamat po, Aling Iska. Wala yun. Sige na, kausapin mo na ang anak ko. Ano bang kailangan mo? At bakit mo ako gustong kausapin? Malaki na tong pagamutan mo At mukhang marami ka nang ginagamot dito. Hindi yan nga ang gusto kong makuha ang sagot sa'yo. Sagutin mo ka na maayos ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Sige, tatapatin kita. May kailangan ako sa'yo, Basilio. Ano bang bago dun? Ganyan naman talaga kayo, di ba? Sa tuwing may kailangan kayo, gagawin niyo lahat para makuha lang yun. Alam kong galit ka sa pamilya namin. Pero sana isang tabi mo muna yun. Ano bang akala mo? Ganun lang kadali ang lahat? Sa bagay, hindi lang ikaw nawalan ng amay. Ako yun.
Pasensya na talaga sa nangyari. Ano bang kailangan mo, ha? Para matapos na to. Ipapakasal ako ni Papa sa isang negosyanteng kasosyo niya. Ayoko magpakasal doon. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Uy, teka, saglit lang. Ano namang kinalaman ko dyan? Ano ngayon kung ikakasal ka? Bakit pati ako idadamay mo? Ikaw lang kasi ang naisip kong malalapitan eh. Kaya sana matulungan mo ako dito. Pues, nagkakamali ka ng lalapitan. Hindi ako makakatulong dyan sa sitwasyon mo, no? Nakakalimutan mo na ba? Isa akong manggagamot at hindi ako pulis o abogado na pwede magpatigil ng kasal na yan. Yun nga ang dahilan eh. Isa kang manggagamot. Kaya sa'yo ko gustong lumapit. Ano ba pinagsasabi mo, ha? Ganito, magkukunwari akong may sakit at ikaw ang kukunin kong manggagamot. Tatay mo naman ang nakagamot sa akin noon eh. Nung muntikan na ako mamatay. Kaya sigurado akong maniniwala si Papa kapag ikaw ang kinuha kong manggagamot. Babaliw ka na ba? Sa tingin mo gagawin ko yan? Kahibangan niyang gusto mo, no? Huwag mo nga akong idamay sa kalokohan mo. Parang awa mo na, Basilio. Alam mo, umalis ka na. Tapos na tayo mag-usap. Bibigyan kita ng pera. Kapag hindi natuloy ang kasal, bibigyan pa kita ng pabuya. Alam mo, habang tumatagal tong pag-uusap natin, mas lalo mo lang pinapatunayan sa akin. Nakatulad ka ng tatay mo eh. Kapag may gusto kayo makuha, pera lang ang tinatapal ninyo. Sa tingin nyo ba pera lang ang umiikot sa mundo? Naku, pasensya ka na ha. Hindi ako mukhang pera. Lahat gagawin ko, pumayag ka lang sa gusto ko. Sabihin mo na sa akin kung anong pwedeng maging kapalit. Ibibigay ko yun. O siya, sige. Papayag lang ako kung ang lupa na kinuha ng tatay mo sa amin ang kapalit. Pero kung hindi, wala akong magagawa para sa'yo. Yung tubuhan ba ang tinutukoy mo? Oh, ano pa ba? Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Sa bagay, bakit mo nga ba ibibigay yun eh? Doon kayo kumikita ng pera. Malis ka na nga. Tapos na tayo mag-usap. Sige, pumapayag ako. Ibibigay ko ang lupa na gusto mo. Basta pumayag ka rin sa gusto ko. Gagawin mo talaga yun? Kalokohan naman yan. Seryoso ako. Gagawin ko ang gusto mo para lang hindi ako magpakasal sa lalaking yun. Kaya sana pumayag ka naman oh. Nakikiusap ako. Paano ko maniniwala sa isang katulad mo, ha? Abi sigurado akong binibilog mo lang yung utak ko para pumayag ako sa gusto mo. May isang salita ako, Basilio. Maniwala ka sa akin. Ganito na lang. Aalis muna ako para makapag-isip ka. Babalik ako sa makalawang araw. Sana sa pagbalik ko, may desisyon ka na. At sana pumayag ka na sa gusto ko. Anong pinag-usapan ninyo ni Senyorita Cecilia? Wala po, Nay. Wala, pero ganyan ang itsura mo. Ay, magsabi ka na sa akin ng totoo. Ano ba ang pinag-usapan ninyo? At mukha namang importante ang sinabi niya. May tungkol lang po sa paggagamot. Alam niyo naman po, ang pamilya niya. Lahat ng pinagkakakitaan gustong angkinin. Sigurado ka ba na tungkol lang dyan ang pinag-usapan nyo? Opo, Nay. Yun lang po, wala na pong iba. Magpahinga na po muna kayo. Medyo napagod din ako sa panggagamot eh. Hindi ka ba muna kakain? Ay, hindi na po muna. Mamaya na lang po siguro. Sige, ipagtatabi muna kita ng pagkain. Salamat po, Nay. O, buti naman at gising ka na. May naghihintay sa'yo sa labas. Oh, sino po? Si Senyorita Cecilia. Mukhang may kailangan siya ulit sa'yo. Ay, naku, ang aga naman eh. Sige po, Nay. Pupuntahan ko na muna. Sige, pagkapehin mo muna. Baka gusto niya magkape. Ay, huwag na po, Nay. Magandang araw. Oh, ano na naman ginagawa mo dito? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Babalik ako dito para... Doon tayo mag-usap. Talagang lakas ng loob mong bumalik dito eh, no? Bumalik ako dahil alam kong papayag ka. Ganun ba ang tingin mo? Abay, napakatakas naman pala ng tingin mo sa sarili mo kung ganun, ha? Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa'yo. Gusto ko lang makuha ang sagot mo. Pues, isa lang ang masasabi ko. Hindi nga eh. Hindi ako pumapayag.
Ayaw mo bang mapabalik sa'yo ang lupa ninyo? Kaya kitang tulungan doon. Pumayag ka lang sa gusto ko. Makukuha ko ang lupa nang hindi humihingi ng tulong sa'yo. Kaya umalis ka na. Basilio, pakiusap naman Makinig ka naman sa akin, kahit ngayon lang. Buo na yung desisyon ko. Kaya makakauwi ka na. Basilio, pag-isipan mo pa ng mabuti. Basilio! Oh, Nay, kanina pa po kayo dyan? At narinig ko lahat ng pinag-uusapan ninyo. Hindi ko inaakalang nagsisinungaling ka sa akin. Nay, pasensya na po. Ayoko lang pong mag-alala kayo tungkol dito Nanay mo ako at handa akong makinig sa pwede mong sabihin. Hindi mo kailangan maglihim. Ikaw naman, senyorita, kung ayaw mong magpakasal sa lalaking pinipilit ng ama mo, bakit hindi mo nalang sabihin yun sa papa mo? Aling Iska, kung ayos lang po sana. Nakikiusap ako. Huwag na po itong makakarating kay Papa. Sigurado po akong hindi niya magugustuhang malaman to Bakit ba kasi ayaw mo magpakasal sa lalaking sinasabi ng ama mo? Nay, kailangan pa bang itanong yun? Basilio, hayaan mo nang akong makipag-usap kay senyorita. Nay, huwag niyo po sabihin papayag kayo dyan sa sinasabi ng babaeng yan. Ako nang bahala, Basilio. Ako munang kakausap sa kanya. Wala akong nagawa sa desisyon ni nanay. Inis akong lumabas ng pagamutan at dumiretso ako kung saan ko ibinilad ang mga halamang gamot. Isa-isa ko na ring tinanggal yon sa mga bilao at nilaga sa malaking palayok upang durugin. Sa bawat pagbayok ko sa palayok, hindi ko maiwasang mainis kay Cecilia. Hindi na rin ako bumalik sa pagamutan, kaya hindi ko rin check kung naroon pa si Cecilia o wala na. Habang abala sa pag-aayos ng ibang halamang gamot, narinig kong pagtikim ni nanay at lumapit ito sa akin. Tiningnan niya pa ako mabuti na para bang sinusuri ang bawat kilos at galaw ko. Kaya't ibinaba ko na muna ang pangbayo at tumingin kay nanay. Sabihin niyo na po ang gusto niyo sabihin. Makikinig po ako. Bakit ayaw mong pumayag sa gusto ni Cecilia? Nay, ayoko po magsinungaling at manloko ng ibang tao para lang po sa gusto niya. Anak, naging magkaibigan naman kayo, hindi ba, ni Cecilia? Bakit ganyan na ang trato mo sa kanya? Noon, ikaw pang tumutulong o nagliligtas sa kanya. Magkaiba naman po yung noon tsaka ngayon, Nay. Kung ang ikinagagalit mo ay ang nagawa ng kanyang ama, hindi niya kasalanan yon. Lagi mong tandaan, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Kaya sana, huwag mo siyang idamay sa nagawa ng ama niya. Yung ginawa po ng ama niya, nakikinabang siya roon. Kaya bakit hindi ko siya idadamay? Ikaw ang bahala, anak. Basta sa akin, kung gusto mong tulungan si Cecilia, ayos lang sa akin. Sa tingin ko kasi kailangan na kailangan niya ang tulong mo. Pero kung ayaw mo naman, naiintindihan din kita. Matagal ko na talagang hinihiling na sana ay dumating ang panahon na mawala na ang galit dyan sa puso mo. Nay, bakit niyo naman po sinasabi ang mga yan? Dahil nakikita ko sa'yo na puno na ng galit at puot ang puso mo. Naiinis ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko'y kasalanan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Pakiramdam ko, nagkulang ako bilang ina mo. At kung nabubuhay ang tatay mo, sigurado akong hindi niya magugustuhan yung inaasal mo. Nay, luto na po ang sinaing. Umiiyak po ba kayo? Hindi, anak. Doon na muna ako sa kusina. Sige po. Hoy kuya, ano pong ginawa niyo kay nanay? Bakit nagkaganon yon? Wala yun. Huwag mo na lang pansinin. Pumasok ka na sa loob. Pasus! Tungkol na naman po yun sa babaeng napunta dyan, no? Alam mo po ba, kuya? Nakausap ko yun nung isang araw. At sobrang bait po niya. Nilibre pa po nga niya ako ng turon Nag-usap kayo? Opo. Yung pag-alis niya rito sa atin, nakasalubong niya ako. Tapos ayun, nag-usap po kami. At nilibre niya po ako.
Saka sabi niya rin sa akin kanina, bibigyan niya po ako ng maraming libro. Huwag mong tatanggapin yun. Kuya naman bakit naman po hindi? Sayang rin po kasi yun. Alam mo namang mahal na mahal ang rentahan ng libro dito. Kaya kapag dinala niya lahat ng librong sinasabi niya, bahala ka dyan kasi tatanggapin ko yun. Hoy, Rosa, ha? Mas matanda ako sa'yo. Kaya dapat nakikinig ka sa akin. Ha? Sa akin naman po ibibigay at hindi sa'yo Rosa! Ay, naku. Kahit kailan talaga yung batang yun napakapasaway. Hindi mapagsabihan. Pumapayag ka na ba sa sinabi ko? Oo na. At tutuparin mo rin ang pangako mo, ha? Ibibigay mo sa amin ang lupa. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang pangako ko. Basta tulungan mo lang ako. Kapag tuluyan ng hindi matuloy ang kasal, doon ko mismo ibibigay ang lupa. Hanggang kailan ba tong pagpapanggap mo, ha? Hanggang sa maniwala sila. At si Papa na ang kusang magtigil ng kasal. Kailangan ng matitibay na ebidensya. Ibibigay natin sa kanila. Kaso nga lang, wala akong alam na sakit na pwedeng sabihin sa kanila Kung ngayon pa lang wala ka nang maisip, mas mabuting wag na nating ituloy. Taka lang, paano kaya kung kulam? Di ba may ganon? Yung nagkakasakit kasi kinulam? Di ba albularyo rin naman ang naggagamot noon? Cecilia, hindi ganyang kadali ang gusto mo, no? Nakikiusap na ako, Basilio. Desperado na akong gawin ng lahat. Wala na akong ibang choice Kaya sana naman pagbigyan mo na ako. Ay, naku. Kailan ba mag-uumpisa? Sa araw na ipapatawag kita, doon mag-uumpisa ang lahat. Ano, pupunta ako sa inyo? Para mas makatotohanan. Ayoko nga. Yun lang kasi yung tanging paraan para mas maniwala si Papa O siya, pumapayag na ako sa gusto mo. Pero, ang pumunta sa inyo, hindi ko kayang gawin yun, no? Sige, naiintindihan ko. Pasensya na kung dinadamay kita dito. Alam ko namang wala kang pakialam sa akin At sino ba ako para tulungan mo, di ba? Kaso wala na akong ibang maisip na paraan Habang tumatagal, mas lalo lang akong hindi makakatakas sa kasal na ayaw ko. Kaya, pasensya na. Oo na, sige na. Papayag na ako. Ha? Anong sabi mo ulit? Sabi ko, ay nako, ayoko na nga ulitin. Sinabi ko na Salamat, Basilio. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Tatanawin ko to habang buhay. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makuha ulit ang lupa ninyo kay Papa. Ibabalik ko yun sa'yo. Alam mo, hindi lang kami ang kinunan ng lupa ng ama mo, ha? Marami kami. Paano na lang yung iba na hindi mababalik? Kaya mo rin bang ibalik ang lupa nila, ha? Hindi ganun kadali yun Hindi ko po nga sinusubukan, sumusuko ka na kagad. Alam mo ba kung gaano karami ang nawalan ng hanap buhay dahil sa ginawa ng ama mo? Alam mo, marami ang nagtiwala sa kanya. Pero sinira niya yun. Inakawan pa niya yung bawat tao sa bayang to. Sabihin mo nga sa akin, wala ba akong karapatang magalit sa kanya? Siya nga yung dahilan kung bakit namatay si tatay Naiintindihan ko. Pasensya na talaga. Wala rin kasi akong magawa Gusto ko rin bumawi sa inyong lahat. Pero hindi ko alam kung paano. Uy, di alamin mo. Sigurado naman ako may sarili kang isip para alamin ang tama at mali. Mas ka na, makakaalis ka na. Ipatawag mo na lang ako kung kailan mo gusto. Oo, salamat O siya nga pala, magkaiba na ang datit ngayon, ha? Saka lang tayo magkikita pag kailangan. At kapag hindi mo ako kailangan kausapin. Mag-uusap lang tayo dahil dito at wala nang iba. Naiintindihan ko. Hindi na rin naman ako umaasa Alam kong matagal nang nasira yon dahil kay Papa. Pero salamat pa rin lalo na sa pagtulong mo sa akin. Balita ko, pumayag ka na raw sa gusto ni Senyorita Cecilia. Mga po, Nay. Wala rin naman ako magagawa Hindi niya naman ako tatantanan at hindi ako pumapayag sa kanya. Aso, sabihin mo na lang, kuya. Na nagustuhan mo si Ate Cecilia. Sa bagay, maganda nga naman po siya. Kahit sino magkakagusto po sa kanya
Hoy, ikaw! Bata-bata mo pa, alam mo na agad yan, ha? At saka isa pa, wala akong gusto sa babaeng yun, no? Siguro yung iba meron, pero ako, hindi ko siya magugustuhan. Asus, sa ganda nun. Ikaw pang may lakas na loob na umayaw. Ang pogi mo naman, kuya. Ikaw, huwag mo nga akong inaasar-asar dyan. Pakabatukan kita dyan, eh. Nayo, si kuya, mananakit. Parang hindi lalaki. Ikaw naman kasi, Rosa. Huwag mo nang inaasar ang kuya mo. Masaya akong pumayag ka na sa gusto ni Senyorita Cecilia. Sana magkaayos na rin kayo. Gusto kong makita ulit kung paano kayo maging magkaibigan tulad ng mga bata pa kayo. Nay, magkaiba na po yung ngayon tsaka yung nakaraan. Hindi na po kami bata at marami nang nangyari. Hindi na po mababalik kung anong meron dati. Anak, ikaw lang naman ang nagsara ng pagkakaibigan ninyo. Sigurado ako, pwede pa yang maayos. Kaya sana, huwag mong sayangin. Huwag na lang po natin pag-usapan to, Nay. Kumain na lang po tayo. Sige, kung yan ang gusto mo. Pwede ba akong makiupo? Oo naman po, Nay. Oo, bakit naman po hindi? Patawad, anak ha. Para saan naman po? Dahil pinipilit kong maging okay kayo ni Cecilia, kahit alam kong galit ka sa nangyari sa ama mo. Ayoko lang kasing habang buhay kang nagtatanim ng sama ng loob. Gusto ko sana, kahit papaano, buksan mo ang puso mo, lalo na sa pagpapatawad. Nay, maniwala man po kayo sa akin o hindi. Ilang beses kong pinili ang pagpapatawad. Ngayon kaso, hindi siya ganun kadali eh. Sa tuwing ginagawa ko po yun, parang naninikip ang dibdib ko. At naalala ko si tatay. Alam ko, anak. Kahit ako, nagalit din. Kahit ako, isinumpa ko sila. Dahil asawa kong nawala. Pero ayokong habang buhay akong magagalit. Hindi mawawala ang sakit kung patuloy mong mararamdaman ang galit. Gusto ko lang naman maging maayos ka na. Nahihirapan din kasi akong makita kang ganyan. Pasensya na, Nay, ha. Mas pinili kong tibahin ang loob ko para hindi na tayo pakapakan ng ibang tao. Lalo na ng mga makapangyarihang katulad ni Don Severino. Ayoko nang maulit ang nangyari kay tatay. Hindi ko po kakayanin kung may isa sa pamilya natin ang mawala dahil sa kanila. Kaya nga, maswerte kami ni Rosa. At ako, may anak akong katulad mo. Kahit na wala nang yung ama, parang may kapalit siya. Salamat anak, dahil nagpakatatay ka kay Rosa at tinutulungan mo rin ako. Wala po yun, Nay. Responsibilidad ko po kayo at tinutupad ko lang din po yung gusto ni tatay. Nangako po akong hindi ko kayo papabayaan. Habang nabubuhay ako sa mundong to, gagawin ko po ang lahat para sa kabutihan ninyo. Masyado na tayong madrama anak. Ay, anong oras na ba at mukhang hating gabi na? Baka bukas, tambak na naman ang nakapila dyan. Oo nga po, Nay. Siguro po, kailangan na natin magpahinga. Tama yan, para may lakas ka bukas. Tara na, matulog na tayo. Nay. Bakit? May kailangan ka pa ba? Hindi na po ba kayo nagtatampo sa akin? Anak, hindi ako nagtatampo sa'yo. Saan mo naman napulot yan? Ilang araw niyo po kasi akong hindi pinapansin eh. Kaya naisip ko po nagtatampo kayo sa akin. Yun bang akala mo? Opo. Hindi ako nagtatampo sa'yo. Naiinis ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko nagkulang ako. Kaya ganyan kasama ang loob mo sa kanila. Nay, hindi naman po totoo yun. Basta anak, hindi ko hinihingi na patawarin mo sila. Para sa sarili mo, para sa puso mo, sana matuto kang magpatawad. At huwag mo nang isipin na galit ako sa'yo o nagtatampo dahil kahit anong mangyari, hindi ko yun mararamdaman sa'yo. Ganon kita kamahal, anak. Opo, Nay. Pagkatapos naming mag-usap ni nanay ay nagpunta na kami sa kanya-kanya naming tulugan. Naging maganda ang tulog ko ng gabing yon at parang gumaan ang lahat, lalo na nang magkaayos na kami ni nanay. Kinabukasan,
Maraming ang nagpapagamot, subalit napatigil ako sa ginagawa ko nang pumunta sa amin ang 3 tauhan nila Cecilia at hinahanap nila ako. Pinasara muna namin ni nanay ang pagamutan at nagmamadali akong pumunta kina Cecilia. Pagbaba ko ng sasakyan, maraming alaala namin ni Cecilia ang bumalik. Lalo na nung mga bata pa kami. Subalit, naalala ko rin kung paanong namatay si tatay sa lugar nito. Hindi ko mapigilan ang paninikip ng dibdib ko sa sobrang galit na akala ko'y kaya kong alisin. Pero mas lalo pang nanikip ang dibdib ko nang makita ko si Don Severino, ang ama ni Cecilia, na papalapit sa akin. Oh, Basilia, masaya ako't nakarating kayo dito sa mansyon. Abay, ilang taon na rin ang lumipas simula ng huling pagpunta mo rito Nandito lang po ako dahil kailangan ako ng anak ninyo. Pinapapunta niyo po ako dito. Oo nga. May malubhang sakit ang anak ko at mas nais niyang magpagamot sa isang albularyo. Sabi ko nga sa doktor na lang namin siya ipapagamot. Total, kaya rin naman naming magbayad ng ospital kaso lang, matigas ang ulo ng anak ko. Mahal, hindi mo kailangang sabihin ang mga yan kay Basilio. Sa kalingid sa kaalaman nating lahat, ang ama ni Basilio ang nagpagaling sa anak nating si Cecilia. Kahit ang magagaling na doktor, hindi siya nagamot at ang tanging nakagamot lamang sa kanya ay ang ama ni Basilio. Sa bagay. Sige na, punta mo na ang anak ko sa silid niya. Kailangan niyang gumaling. Lalo na't malapit nang dumating ang kasal niya. Siguraduhin mong gagamutin mo ang anak ko Maliwanag ba yan? Huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako bilang isang manggagamot at hindi ako pumapatay ng tao, no? Hindi ako katulad ninyo. Anong sinabi mo? Mahal, huminahon ka nga. Sige na, Basilio. Sasamahan ka ng mga kasambahay papunta sa kwarto ni Cecilia. Ikaw na ang bahala sa anak namin, ha? Opo, Doña Marcela. Maraming salamat. Anong sakit ng anak ko? Nalaman mo ba? Nahihirapan po akong makita ang sakit ng anak niyo dito sa pagtawas ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Paanong nahihirapan? Tingnan mo ang anak ko. Sobrang namumutla na siya. Basilio, tulungan mo kami. Huwag po kayong mag-alala. Gagamutin ko po ang anak ninyo sa abot ng makakaya ko. Hindi ko po siya pababayaan. Maraming salamat, Basilio. Lahat ibibigay namin para lang gumaling ang unika iha namin. Hindi na po kailangan. Hindi ko naman po hinahangad ang yaman o pera po ninyo. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Kaya naming mamuhay ng walang pera. Ay, nako, parehas na parehas kayo ng tatay mo. Kaya wala kayong narating dahil puro puso ang inuuna ninyo. Ano po sinabi ninyo? Bawiin niyo nga po yun! Pasensya na. May mali ba ako nasabi at hindi mo nagustuhan? Ayos lang po bang sa labas muna kayo? Bakit naman ako lalabas? Para mas maayos ko pong magamot ang anak po ninyo. Dahil habang nandyan po kayo, hindi ko magamot na maayos ang anak po ninyo Hindi ko naiwasang ikuyom ang kamao ko sa inis. Nakangisi lang sa akin si Don Severino habang ako naman ay nagtitimpi sa galit. Mabilis namang lumapit si Doña Marcela sa asawa niya at hinila niya ito palabas sa kwarto ni Cecilia. Kaya't kaming dalawa na lang ni Cecilia ang naiwan. At dahil wala ng tao sa paligid, tinigil na rin ni Cecilia ang pagpapanggap niya. Dumating ka! Akala ko hindi ka na darating Ibig sabihin yan, payag ka na talaga sa gusto ko? Oo. Ano pa ba sa tingin mo? Nandito na ako sa harapan mo, di ba? Ay, nako, kahit kailan talaga. Napakasungit. May sinasabi ka ba dyan, ha? Wala. Sabi ko nga, oo nga. Cecilia, ayos ka lang ba? Nasabi sa akin ng magulang mo ang sakit mo. Sumama ka na sa akin kasi dadalhin na kita sa doktor. Tingnan mo, namumutla ka na Isang albularyong manggagamot sa'yo? Unbelievable. Paano ko mapapagaling ng isang albularyo? Mas maganda sa ospital ka para maayos kang magamot. Huwag ka mag-alala.
Isang magaling na manggagamot si Basilio. At may tiwala ako sa kanya. Ang tatay niya rin ang nagpagaling sa akin dati. Kaya hindi mo na kailangang isipin niyang pagdala sa akin sa ospital. Pero para sa kaligtasan mo lang ang iniisip ko, ano ba? Ayoko naman mapahamak eh. Gusto kong maging malakas ka't malusog. Ayoko talagang magkasakit ka. Salamat sa concern mo, Juanito. Buo na rin naman ang pasya ko dito eh. Dito na ako magpapagamot. Huwag ka na mag-alala dyan. Ay, nako, Juanito. Kahit ako ilang beses ko nang pinilig ang batang yan. Pero mas gusto niyang mga albularyo. Mahal, yung boses mo na naman. Oy, totoo naman, di ba? Teka nga lang po, walang galang na po. Marami na rin po nagpapagamot sa akin. May yaman, may hirap. Pero lahat po sila bumabalik at pinagkakatiwalaan ako. At kung wala naman po kayong tiwala sa akin, di ayos lang. Pwede na po akong umalis at dalhin niyo na lang po ang anak ninyo sa ospital. Teka lang. Ayoko magpagamot sa ospital. At sa'yo ko lang gustong magpagamot. Pa, alam niyo namang isa ring albularyo ang nagpagaling sa akin dati, hindi ba? Kung saan-saang doktor na rin ako dinala noon. Pero may nagawa ba sila? Wala po. Muntikan pa ako mamatay. At ang ama lang ni Basilio ang nagpagaling sa akin. Ay, sige na, Basilio. Ikaw nang bahala sa anak namin. At, mahal, hayaan mo na si Basilio kung paano niya pagagalingin ang anak natin. Ito rin naman ang gusto ni Cecilia. May tiwala rin ako kay Basilio. Ay, nako. Bahala kayo kung yan ang gusto niya. Juanito, pwede bang dun muna tayo sa labas at may sasabihin lang ako, ha? Sige po, Don Severino. Susunod po ako. O pare, ikaw nang bahala sa fiancé ko, ha? Oo, makakasa ka. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap eh. Bawal ka bang kausapin kahit saglit lang? Masyado naman akong abala para sa pakikipag-usap ng gusto mo, no? Doon mo na lang ako usapin sa mansyon ni na Don Severino. Total, lagi ka namang nandoon eh. Dito ko ito gustong kausapin eh. Pwede namang ipaliban mo muna yung ginagawa mo. May importante lang ako sasabihin sa'yo. Importante? Ano naman yun? Doon nga tayo mag-usap. Sa lugar na walang makakarinig. Basilio, anak? Sino yan? Kaibigan mo? Hindi po, Nay. Siya po yung kasintahan ni Cecilia. Ikaw pala ang magiging asawa ni Senyorita. Ay, ako nga pala si Iska, ang nanay ni Basilio. Magandang araw po, Aling Iska. Masaya po akong makilala po kayo. Napakabait mo namang bata. Bakit hindi na kayo pumasok sa loob para kumain? Maghahanda ako ng pagkain natin. Hindi na po kailangan. Nagmamadali rin po ako eh. Gusto ko lang po talaga makausap ang anak po ninyo at kung ayos lang po hiramin ko muna po saglit si Basilio. Kung ganoon, ayos lang. Ako na muna ang bahala sa mga ginagamot mo. Basilio, sasabihin ko na lang na bumalik na lang sila, ha? Sige po, Nay. Salamat po, ha. Hoy, siguraduhin mong importante to sasabihin mo, ha. Sobrang dami kong ginagawa para abalahin mo ako, eh. Ba't mo nga pala ako dito dinala? Mas mapayapa tahimik dito eh. Walang makikialam sa atin. Ano ba kasi kailangan mo ha? Gano'n ba ka-importante yan at dito mo pa ako dinala? Ang kailangan ko? Simple lang. Hayaan mong iparamdam kay Cecilia na mas kailangan niya ng doktor kaysa sa albularyo. Bakit ko naman gagawin yun? May tiwala siya sa akin at sa tingin niya ako ang pag-asa niya. Pwes, sirain mo yung pag-asang namumuo sa puso niya. Abay kakasal na kaming dalawa at ayokong masira yon dahil lang sa sakit niya. Nag-aalala ka ba talaga kay Cecilia ha? Anong sinasabi mo dyan? Sa tingin ko kasi, mas mahalaga pa rin sa iyo ang kasal kesa sa paggaling ni Cecilia eh. Mahal mo ba talaga siya? O ginagamit mo lang? Huwag kang magsalita dyan na wala kang ebidensya. Huwag mo ako pinagbibintangan. At anong karapatan mo para questionin ako sa nararamdaman ko kay Cecilia? Teka, huwag mo sabihin sa akin may gusto ka sa kanya kaya hindi mo siya mapagaling-galing. Anong sinasabi mo dyan? O bakit? Nagagalit ka? Mali bang sinabi ko?
Sa bagay, kahit gustuhin mo siya, hindi kayo pwede. Alam mo kung bakit? Langit si Cecilia. At ikaw, hampas lupa ka lang. Kaya kung may balak ang pormahan na fiancé ko, binabalaan na kita ha. Hindi mo ko madaling mapapatumba. Hindi ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Dahil lang may pera ka? Baka nakakalimutan mo. Ang pagmamahal ay hindi nabibili ng pera. Siguro nga, makukuha mo si Cecilia. Pero ang puso niya, hindi ko lang alam. Kung wala rin tayong iba pag-uusapan, mauna na ako ha. Marami pa akong gagabutin eh. Masyado mo sinasayang ang oras ko. Napakuyom ang kamao ko habang naglalakad ako palayo. Sinilip ko pa noon si Juanito at nakita kong nakangisi ito sa akin. Ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit ayaw ni Cecilia na magpakasal sa lalaking yon. Dahil na rin sa sama ng ugali niya. At sa tingin ko, hindi naman talaga niya tunay na mahal si Cecilia. Ibig sabihin, pakakasalan niya lang si Cecilia dahil sa pera. Kinabukasan, maaga akong pumunta kina Cecilia. Ngayon ko kasi siya gagamutin. Pagpasok ko pa lang sa kwarto niya, malapad na ngiti niya ang bumungad agad sa akin. Isa-isa ko na ring inilabas sa bag ko ang mga halamang gamot na ibibigay ko sa kanya. Basilio, Oh, bakit? May kailangan ka ba? bala ko nang sabihin kina Papa at Mama ang balak ko. Oh, sigurado ka na ba sa balak mong yan? Sa tingin ko, hindi basta-basta yung Juanito na yun ha. Baka kung anong pwedeng gawin niya sa'yo kapag sinabi mo yan. Handa akong harapin yun. Basta hindi lang ako magpakasal sa kanya. Bakit ba kasi ayaw mong ipakasal ha? Mukha namang mayaman yun eh. Magiging maganda ang buhay mo ron. Sabihin na lang natin, hindi ko siya mahal at may iba akong gusto. Saka isa pa, hindi ko pa siya lubos na kilala. Tanging sa negosyo ko lang siya nakilala. Malay ko ba kung masamang tao siya o mabait? Baka nagpapakitang gilas lang. Tapos kapag asawa ko na, saka ako sasaktan. Ay, kung anong desisyon mo, sige. Susuportahan na lang kita. Ha? Susuportahan mo ako? Oo, narinig mo na yung sinabi ko eh. Alam mo namang ayokong inuulit kapag may sinabi na ako. Oo, alam ko. Nabigla lang ako. Kasi pakiramdam ko, hindi ikaw yung Basilio na nakilala ko. Yung masungit na Basilio. Kung ganun pala, bakit may tiwala ka sa akin? Dahil alam ko dyan sa puso mo, mas mabait ka pa kaysa kay Juanito. Siya kasi pakitang tao lang. Ikaw, ayaw mong ipakita ang totoong ikaw. Siguro dahil nasaktan ka. Dahil sa amin. Huwag nang isipin yan. Ang mahalaga ngayon, kung paano mo masasabi sa mga magulang mo ang pagpigil ng kasal. Yan nga ang iniisip ko eh. Paano ko kaya gagawin? Kala ko ba handa mo nang harapin? Tapos ngayon parang nag-aalangan ka pa sa plano mo. Baka kasi mabigo lang ako sa gagawin ko. Sige na, tutulungan kita. Gagawa tayo ng dahilan na paniniwalaan ng lahat. Talagang gagawin mo yun? Oo naman. Maraming salamat, Basilio ha. Huwag mo na lang sanang lagyan ng mali siya ang gagawin ko ha. Tutulungan kita dahil may kailangan lang ako sa'yo. Yun lang. Wala naman akong sinabing iba. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Alam kong wala kang obligasyon sa akin. Tapos tinutulungan mo pa ako. Malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Ginagawa ko lang naman yun dahil may kailangan din ako sa'yo, no? O baka nakakalimutan mong may kapalit lahat ng tulong ko ha. Hindi yun libre. Alam ko, naiintindihan ko naman eh. At gagawin ko naman ang gusto mo. Nagpapasalamat lang talaga ako. Mabuti naman, nagkakaintindihan tayo. At tulad ng sinabi ko kay Cecilia, tinulungan ko siya sa kanyang mga magulang kung paano mahihinto ang kasal. Hindi ko rin alam kung bakit ko ito ginagawa. Para bang kusang katawan at isip kong kumikilo sa pagtulong sa kanya. Sa totoo lang, mabait naman talaga si Cecilia. Pero dahil sa galit ko sa kanyang ama, pati siya'y nadamay at pati ang pagkakaibigan namin ay nasira. Ayoko ring mapunta si Cecilia sa katulad ni Juanito dahil sa tingin ko,
Sa kapahamakan niya lang madadala si Cecilia. Nakatayo si Cecilia sa harap ng kanyang mga magulang, pati na rin ni Juanito. Kita ko ang panginginig sa mga kamay at binti ni Cecilia pero nilalakasan niya ang loob niya. Lalo na at seryoso ang tingin sa kanya ni Don Severino, pati na rin ni Juanito. Ano ba sasabihin mo sa aming lahat, Cecilia, ha? Kanina ka pa namin hinihintay magsalita pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umiimik sa kinatatayon mo. Mahal naman, huwag mo namang takutin ang anak natin. Paano magsasalita yan kung ganyan ang boses mo? Kaya ang anak mo sobrang pasaway Lagi mong kinukonsente. Ay, nako. Don Severino, hayaan na lang po natin magsalita ang anak ninyo. Baka may sasabihin siyang maganda. Tama ba, mahal ko, ha? Hindi ko alam kung paano to sisimulan eh. Natatakot din ako sa magiging reaksyon niyo kapag nasabi ko na lahat ng nasa utak ko. Pero sana pakinggan niyo muna ako kahit saglit. Hayaan niyo muna ako magpaliwanag. Tungkol ba saan, anak? Sabihin mo na sa amin para malaman na namin kung anong gusto mong sabihin. Huwag kang mag-alala at makikinig ako. Hindi muna po ako magpapakasal. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Cecilia. Ngayon na! Mahal, huminahon ka. Baka nagkamali lang tayo ng pandinig. Hindi ba, Cecilia, anak? Tama po ang sinabi ko. Ayoko muna pong magpakasal. Isang kalokohan niya, Cecilia. Bakit, ha? Dahil ba sa lalaking yan? Binibilog ka ang ulo mo! Wala pong kinalaman si Basilio dito. Tanging desisyon ko lang po to. Kaya huwag niyo na po siyang idamay. Hindi ako makakapayag. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal kayo ni Senyorita Juanita. Mag-isip ka nga, Cecilia, ha? Para sa itong ginagawa ko. Para sa maganda mong buhay. At ikaw unlad ang negosyo natin. Hindi ko naman po kailangan ng magandang buhay eh. Masaya na po ako kahit simple lang. Hindi ko po kailangan ng baranyang pamumuhay kung puro lang kalukutan lang ang nararamdaman ko. Pag-isipan mo yung mga sinasabi mo. At huwag na huwag mo akong kakausapin. Hanggat ganyan pa rin ang tumatakbo sa utak mo. Letsa ka! Uy, kumalma na po muna kayo, Don Severino. Pwede naman nating alamin ang dahilan ni Cecilia kung bakit ayaw niya magpakasal sa akin. Tumatanggap naman po ako ng rason Lalo na kung katanggap-tanggap naman. Yun ang dahilan mo, ha? Pasimple akong tinignan ni Cecilia. Tanging tango lang ang itinugon ko. Hinihintay na rin nila Don Severino ang sagot ni Cecilia. Kita kong inis sa mga mata ni Don Severino, habang si Juanito naman ay kalmado lang na tinitignan si Cecilia. Si Senyora Marcela naman, nag-aalala sa anak niyang dalaga. Pansin ko rin ang pagtingin ng ibang kasambahay. Para bang lahat sila'y hinihintay ang sagot ni Cecilia. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin nagsasalita si Cecilia. Lalapit na sana ako pero bigla siyang umimik na nagpatigil sa lahat at pati na rin sa akin. Dahil hindi ko po siya gusto, yun po ang totoo. Kahit anong pilit ko pong mahalin siya, hindi ko po magawa. Ano sinasabi mo dyan, Cecilia? Papa, bakit niyo po ba ipipilit sa akin ang bagay na hindi ko naman po gusto? Aanuhin ko po ang kayamanang sinasabi niyo. Kung hindi naman po ako masaya, kayo lang po ang may gusto nito, hindi ako. Wala kang karapatang questionin ako sa mga gusto kong ibigay sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka kay Juanita. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Kahit kailan po talaga, napakamakasarili ninyo. Kahit anak niyo puputulin ang kasiyahan para lang sa kayamanan, sa pera at kapangyarihan. Ganyan na po ba kayo kaganid? Wala na po bang natitirang awa o pagmamahal din sa puso ninyo? Hindi ko na po kayo kilala. Cecilia! Bumalik ka nga dito! Nag-uusap ba tayo? Mahal, hayaan mo magpahinga ang anak natin. Bakit mo naman sa sinampal? Ang lakas ng pagkakasampal mo. Pwede naman natin siyang kausapin ng mahinahon. Isa ka pa Kaya ganyang katigas ang ulo ng anak mo.
dahil kinukonsente mo. O tingnan mo, hindi mo na nga siya masunod ngayon at binabaliwala niya ang gusto natin para sa kanya. Gusto ko lang maging malaya ang anak natin. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha, Severino? Habang tumatagal, hindi na kita nakikilala. Ikaw pa nga ba yung taong minamahal ko? Pwede ba, Marcela? Huwag ka nang dumagdag! Ay, nako. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa anak ko, ha? Kahit anong mangyari, matutuloy at matutuloy ang kasal ninyo. Eh, kung ganun, wala muna tayong pag-uusapan ngayon doon, Severino, ha? May kailangan pa akong asikasuhin eh. Ikaw na muna ang bahala dito. Balitaan niyo na lang ako kung anong magiging desisyon ninyo. Huwag kang mag-alala. Makakarating agad sa iyo ang magandang balita. Mabuti kung ganun. Mauna na po ako. Nga pala, Basilio. Kamusta ang paggagamot mo kay Cecilia? Magaling na ba siya? Ilang linggo na rin ang lumipas pero bakit parang walang nangyayari sa kanya? Ang ginawa ko ng lahat ng makakaya ko para tulungan si Senyorita Cecilia. Uy, kung ganun, mas mabuti. Kahit anong mangyari, pagalingin mo siya, ha? Eh, mas magandang bilisan mo ang panggagamot sa kanya para hindi ko na nakikita yung pagmumukha mo. Mauna na ako doon, Severino at Senyorita Marcela. Kayo na po ang bahala rito. Hoy, ikaw. Mag-usap na tayo. Ano pong pag-uusapan natin doon, Severino? Anong pinakain mo sa anak ko? At ganyan na siya umasta sa amin. Po? Wala pong ginagawang masama, no? Ginagamot ko lang po si Cecilia. Yun lang po yun. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, ha? Opo. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kung gano'n, umalis ka na. Huwag ka nang pupunta rito dahil ako na mismo magdadala ng anak ko sa ospital. Po? Narinig mo yung sinabi ko? Alis! Dahil sa sinabi ni Don Severino, ilang araw na akong hindi nagpupunta sa mansyon. Hindi ko na rin nakikita si Cecilia dahil hindi naman siya nagpupunta sa amin. Sa araw-araw kong paggagamot, para akong wala sa sarili. Minsan nga, nagkakamali pa ako, lalo na sa pagbibigay ng gamot. May problema ka ba? Bakit niyo po natanong? Mukha kasing balisakan itong mga nakaraan. Wala po. May iniisip lang po ako. Si Cecilia ba yan? Po? Hindi po, no? Hay anak, kilala kita. Alam ko kapag hindi ka okay. Kamusta na ba si Cecilia? Ayos na ba ang plano nyo? Sa totoo lang po, hindi rin po ako sigurado eh. Hindi ka sigurado? Yung huling punta ko po doon, parang nagkagulo. Teka lang, bakit hindi mo sa akin sinasabi yan? Aba, kung hindi pa ako magtanong, hindi ko malalaman kung bakit ka nagkakaganyan. Nay, ayoko naman pong patito kasi isipin po ninyo eh. Aba, kahit na. Nanay mo ako, kaya dapat alam ko rin ang nangyayari sa'yo. Baka mamaya ay malaman na lang namin nakabulugta ka na dyan. At isa pa ha, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang maglilihim lalo na sa akin? Pasensya na po, Nay. Hindi na po mauulit. Ano ba ang nangyari? Ikwento mo sa akin lahat at huwag kang magsisikreto. Nagsabi na si Cecilia na hindi siya magpapakasal kay Juanito. Tapos ano nangyari? Ano pa nga ba po? Di nagalit. Nagwala noon si Don Severino. Nasaktan pa nga niya si Cecilia. Naawa ko sa kanya. Kawawa naman siya. Dahil sa pagiging gahaman ng kanyang ama sa pera, pati siya nadadamay. Oo nga po eh. Bigla ko tuloy naisip noon na maling idamay ko siya sa ginagawa ng tatay niya. Pakiramdam ko po tuloy. Naging masama ako sa kanya. Mabuti naman at naisip mo na yan. Lagi mong tandaan, walang kasalanan ang anak sa nagawa ng magulang nila. Opo, Nay. Naintindihan ko po. Sana magkaayos na kayong dalawa. Huwag na po kayong mag-alala. Kapag nakita ulit kami, ayusin ka na po ang gulong na magitan sa amin. Mas maganda yan, anak. Ipagdarasal kong maging maayos na kayo. Maraming salamat po Mukhang namiss mo ako Naku, Ate Cecilia. Hindi lang po miss. Sobrang miss. Lagi yan po nagpupunta sa inyo para dalawin. Alay, Nay, oh!
Naku, kayong dalawa talaga hindi na magkasundo. At huwag mo sirain ang pagporma ng kuya mo, ha? Sasabi lang po eh. O siya, maiwan na muna namin kayo rito. Aasikasuhin na muna namin ang ibang nagpapagamot. Sige po, Nay. Oh, kumusta ka? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Dinala ako ni Papa sa ospital. At nalaman niyang nagsisinungaling ako. Mas lalo siyang nagalit. Kaya ayun, kinulong niya ako sa mansyon. Ngayon lang ako nakalabas dahil tumakas lang ako. Ano? Uy, paano ko nakatakas? Nasa Maynila si Papa. Pinatakas ako ni Mama. Kaya pumunta agad ako dito. Alam ko ring araw-araw ka rin nasa gate. Pero hindi kita mapuntahan. Ayos lang. Naintindihan ko. Baka mahuli ka ni Papa mo at malaman niyang tumakas ka, ha? Bumalik ka na kaya? Ayaw mo ba akong makasama? Hindi naman sa ganun, sa akin lang Baka mas mapahamak ka kapag nalaman to ni Don Severino. Hindi ko namang magagawa ko kapag nangyari yun. Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Saka, kasundo ko ang lahat ng kasambahay namin. Kaya sigurado akong hindi nila ako isusumbong. Sigurado ka, ha? Oo naman. Pwede mo naman akong igala muna Sobrang nakakabagot na kasi sa mansyon Marami kasing nagpapagamot sa akin ngayon di samahan kitang gamutin sila. Tutulong ako. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. At tinulungan nga niya ako sa pagamutan. Naging kahalili ko siya sa pakikipag-usap sa mga nagpapagamot. Habang pinapanood ko siya, hindi ko maiwasang mapangiti. Lalo na kung paano niya kausapin ang ibang tao. Mas lalo lang pinatunayan sa akin ni Cecilia na hindi siya katulad ng kanyang ama. Iba siyang tao. Dahil dumami ang tao, hindi na namin napansin ang oras at malapit na rin palang gumabi. Kaya pagkasarado ng pagamutan, hinatid ko na si Cecilia. Pero nagulat kami na naroon na pala si Don Severino kasama si Juanito. Sinong nagsabing lumabas ka ng bahay? At kasama mo ba ang lalaking yan? Papa, ako po ang kusang pumunta kay Basilio. Kaya hindi niyo siya kailangang idamay dito. Manahimik ka nga! Puro ka kasinungaling na simula nang sumama ka ulit yan! Akala mo ba hindi ko malalaman to, ha? Akala mo rin ba hindi tutuloy ang kasal ninyo ni Juanito? Sinabi ko na po sa inyo. Ayoko magpakasal sa kanya. Sa ayaw nga't sa gusto mo, susundin mo ang gusto ko! Hindi nga po ako papayag! Basilio, anong sinasabi mo? Mahal ko si Cecilia! Hindi ako papayag na ikasal sila ni Juanito! Kasi nagmamahalan po kami! Sinasabi ko na nga ba eh! Hindi ako mapayag sa sinasabi ninyong dalawa! Ipapapatay ko ang lalaki niya kapag hindi mo pinakasal na si Juanito! Ano ba ang nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka? Hindi na talaga kita kilala. Bakit ayaw mong hayaan ang anak mo na pumili sa gusto niya? Kung si Basilio ang gusto niya, bakit hindi na lang natin siya hayaan? Manahimik ka nga, Marcela! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Ikaw ang hindi ko maintindihan. Kapag pinili ng anak mo yung Basilio na yan, sisiguraduhin kong hindi na siya babalik dito sa mansyon. Itatakwil ko sa bilang anak ko! Kung ganun, pa, sige. Itakwil niyo ako. Mahal ko po si Basilio. At siya ang pinipili ko. Ano ba ang sinasabi mo? Pasensya na po, ma. Hindi ko na rin po kasi kaya Aalis na po ako. Total, yun naman po ang gusto ni Papa Pagkatapos ng usapan na yon, sumama sa akin pauwi si Cecilia at iyak siya ng iyak. Ilang araw din siyang naging tahimik at kahit kinakausap siya ni nanay, tanging ngiti lamang ang ginagawa niya. Dahil gusto ko rin siyang malibang, isinama ko siya sa bundok upang kumuha ng halamang gamot. Uy, hindi ka ba nagsisisi na ako yung pinili mo? Mas mayaman si Juanito Kaya kanyang buhayin. Kaya kanyang ibigay ang gusto mo. Pero mas kaya mong ibigay ang pagmamahal na gusto ko. Aanuhin ko yung pera kung hindi naman ako masaya. Saka sabi mo, pagtutulungan natin ang lahat. Aangat din tayo sa buhay.
paano naman yung mga magulang mo? Naiintindihan ni Mama ang desisyong pinili ko. Ikaw ang mahal ko, Basilio. At sigurado naman ako, darating yung panahon na maiintindihan rin ako ni Papa. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Basilio. Mula pa noon, buong akala ko, hindi na magiging ganito ang lahat eh. Misa, totoo lang. Iniisip ko si Juanito eh. Sigurado akong galit na galit siya dahil sa pagtanggi mo sa kanya. Naiintindihan niya naman siguro ang pinili ko. Ikaw ang mahal ko. Kaya mas gusto kitang piliin kesa sa kanya. Pero yung huli nating siyang nakita, parang may kakaiba sa mga mata niya eh. Hindi ko maintindihan. Baka nagkamali lang ako. Huwag mo nang isipin yun. Magiging ayos din ang lahat. Yes, Nay, ano po nangyari? Basilio, anak, ang kapatid mo, kinuha ng mga tauhan ni Juanito. Ano? Kinuha nila si Rosa? Bakit? Babalik lang daw nilang kapatid mo kapag dinala mo si Cecilia sa kanila. Anak, hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako. Baka saktan nilang kapatid mo. Basilio, babae ang kapatid mo. Baka may magawa silang hindi maganda kay Rosa. Nay, huwag po kayong mag-alala. Maghanap po ako ng paraan para makuha ang kapatid ko. Ako ang kailangan nila. Gawin mo ang gusto ni Juanito. Cecilia, nahihibang ka na ba? Kapag ginawa ko yun, baka sa'yo naman sila may masamang gawin. Wala na tayong pagpipilian, Basilio. Pwede pang mapahamak ang kapatid mo habang nandun siya. Handa akong isakripisyo ang buhay ko para lang mailigtas si Rosa. At hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyari sa kanya. Cecilia, ayoko ring mapahamak ka. Pero Nanay Iska, paano po si Rosa? Kailangan po natin siyang iligtas. Pwede naman nating iligtas ang kapatid ko nang pareho kayong hindi napapahamak. Ano pong ibig niyo sabihin? Gagawin natin ang gusto niya. Pero hindi kita iiwan doon. Kukunin ko lang yung kapatid ko at tatakas tayong lahat. Kung ganun, ano pong gagawin natin? Lalabanan natin si Juanito. Bumuo kami ng plano ni Cecilia kung paano namin lalabanan si Juanito. Sa dami ng tauhan niya, alam kong malabong makaligtas kami. Habang inaayos namin ni Cecilia ang mga dadalhin, nagulat kami sa biglang pagpasok ni Don Severino. Mabilis itong lumapit sa amin at niyakap ang kanyang anak habang umiiyak. Pareho kami nagtataka ni Cecilia sa inaasal ng kanyang ama, lalo na at umiiyak ito. Si nanay naman ay agad kumuha ng tubig at iniabot iyon kay Don Severino. Hinintay namin kumalma siya bago magsalita at doon namin nalaman. Hindi lang pala si Rosa ang dinukot sapagkat pati si Senyora Marcela ay kinuha rin ni Juanito. Pero ang mas nagpatindig ng aming balahibo, ang sumunod niyang sinabi. Paano niyo nasabing isang aswang si Juanito? Dahil yun ang totoo, anak. Simula umpisa pa lang. Alam na namin ang totoo pagkatao ni Juanito. Ipapakasal niyo ako sa isang aswang? Pa, bakit niyo gagawin sa akin yun? Para lang ba sa pera at yaman? Natandaan niyo akong ipahamak? Anak, kung hindi kami tutupad sa pinag-usapan, binantahan niya akong papatay nga tayong lahat eh. Gusto ko lang kayong maprotektahan ng mama mo. Pero imbis na protektahan niyo kami, mas lalo niyo lang kaming nilagay sa panganib. Sa tingin niyo ba, wala siyang gagawin sa aking masama? Patawarin mo nga ako, anak. Nagkamali ako. Saka na lang po tayo mag-usap. Kapag ayos na po ang lahat, ipagdasal niyo na okay pa sila. Okay pa sila, Mama. Dahil kung hindi, patawarin ako ng Diyos. Pero hindi ko po kayo mapapatawad at ikakasama ng loob ko sa inyo bilang ama ko. May naisip na po akong paraan. Pero sa sobrang dami nila, baka hindi ko na po kayanin eh. Huwag ka mag-alala. Sasama ako at ang mga tauhan ko. Tutulungan ka namin patayin si Juanito. Salamat po. Dinukot din po ni Juanito ang kapatid ko. Kaya gagawin ko po ang lahat para maligtas siya. Pati na rin si Senyora Marcela. Tunay na mabuti ang puso mo. Patawarin mo ko sa lahat, Basilio, ha? Sana may puwang pa sa puso mo na magpatawad sa akin. Pati sa'yo, anak.
Sa dami niyong nagawang kasalanan pa, parang hirap ko kayong patawarin eh. Magdasal na lang po kayo na mailigtas sila, Mama. Dahil kapag may nangyari sa kanilang masama, hindi ko po kayo mapapatawad kahit kailan. Cecilia, ama mo pa rin ang kausap mo. Pagdarasal ko ang pagpunta niyo ron na magtagumpay kayo. Kung isang aswang pala si Juanito, kailangan ko magdala ng panlaban sa kanya. Nagkamali siya ng binangga niya. Pumunta ako sa paggamutan upang kunin ang lahat ng gamit ko. May mga pinamana sa akin si tatay na panlaban sa aswang. At may alam rin ako kung paanong pumatay ng aswang. Pagkatapos, inilagay kong lahat yon sa bag. Nang makakita ako ng insenso, kinuha ko rin yun upang sunugin malapit kina Juanito. Nangihina kasi ang aswang kapag may naaamoy silang usok o insenso. Mas madali silang mapatay. Pagkatapos kong kunin ang lahat ng pwede naming gamitin, sumakay na kami sa sasakyan ni Don Severino at pumunta na kami sa kuta ni Juanito. Kasama rin namin ang lahat ng tauhan ni Don Severino at sila ang unang bumaba. Mga armado kasi ang tauhan nila Don Severino, pati na rin ni Juanito. Kaya kanya-kanya ang palitan ng putukan ng baril. Anong gagawin natin? Baka matamaan tayo ng baril. Mauna na kayo, Basilio! Kami na ang bahala dito! Iligtas yung asawa ko at ang kapatid mo! Apo, Don Severino! Nasaan kita, Basilio, ha? Pagkatapos ito, sana makapag-umpisa tayo uli. Ingatan mo rin ang anak ko! Opo, ako po bahala! Sige, mag-iingat kayo! Ang iba sa inyo, samahan niyo si Basilio! Siguraduhin yung magiging ligtas sila! Tara na, Cecilia! Hanapin na natin si mama mo at ang kapatid ko! Teka lang. Pa, kahit galit po ako sa inyo, gusto ko pa rin pong maging ligtas kayo pagkatapos nito. At kapag nailigtas natin sila, Mama, mag-usap pa po tayo. Aasahan ko yan, anak! Pagkatapos mag-usap ni na Cecilia at ng kanyang ama, agad naming hinanap si Juanito at ang mga tauhan nila Don Severino ay nasa likuran namin. Nilibot namin ang buong mansyon nila Juanito at sa basement namin nakita si Senyora Marcela at ang kapatid ko na umiiyak. Mabilis ako lumapit kay Rosa at niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang natakot ako. Akala ko may masama nang mangyayari sa kanya. Maayos rin ang kalagayan ni Senyora Marcela. Agad naming kinalagan si Rosa at si Senyora Marcela. Hindi pa rin namin nakikita si Juanito. Tinulungan namin silang tumayo pero hindi pa kami nakakalayo nang makarinig kami ng malakas na pagtawa. At paglingon ko sa likuran, si Juanito agad ang bumungad. May malapad na ngiti. Akala ko ba ayos na tayo? Pero bakit may pagganito ka, Juanito? Para saan to? Sino ba nagsabing okay tayo, ha? Wala naman, hindi ba? Ginalit mo ako ng gusto. Hindi mo ko gusto yung galitin ang katulad ko! Gaano ba kahirap intindihan ng salitang hindi kita mahal? Si Basilio ang mahal ko! Marimig ka! Hindi ko matatanggap yan! Hindi ko matatanggap na siya ang pipiliin mo! At kung si Basilio lang naman ang gusto mo, handa ako siyang patayin sa harapan mo mismo! Sa tingin mo ba, papayag akong gawin mo yun sa akin? Hindi! Pasensyahan na lang tayo. Pero bago mo ako mapatay, ikaw munang unahin ko! Masyado kang matapang, Basilio, ah! Hindi mo pa ako kilala! Alam ko na ang pagkatao mo. Isa kang aswang! At sino nagsabi yan? Si Severino? Aswang siya? Opo, Ma! Isang aswang ang taong nasa harapan natin! Alam ba ito ng ama mo? Opo! Matitikman niyo lahat ng galit ko! Salamat sa Diyos, ligtas ka! Huwag na kayong umiyak. Ayos ang lahat. At makakauwi na tayo. Gusto ko na po makita si Nanay! Eh kahit si Nanay Rosa, gusto ko na rin siyang makita. Pagkatapos ng laban nun, nakauwi na kami ng ligtas. Napatawad ko na rin si Don Severino at naging maayos na rin ang pagsasama ng mag-ama.
Naibalik na ni Don Severino ang mga lupang kinuha niya at humingi siya ng tawad sa bawat pamilyang naagrabyado niya. Ang sabi nga nila, dalawang klase ang tao sa mundo. May masama at may mabuti. Pero bilang isang tao rin, matuto tayong magbigay ng pangalawang pagkakataon sa kapwa natin. Sapagkat ang lahat naman ay nagbabago. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko.